Hello guys, good morning po. Good morning, good afternoon, and good evening. Anumang oras po na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga lugar o anumang oras po ninyong mapapanood itong video po na ito. Muli po, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat mga kapatid. Papunta na ako sa work. Bukas day off na. Kaya pala very important para sa Diyos yung rest day ng mga Israelites. Hindi dahil napapagod ang Diyos. Ngayon ko na-appreciate yung day off kasi sobrang pagod sa trabaho. Nagtapon ako basura. Tapon na ng basura. Dalang na lang po tayong makapag live ngayon. Kasi sobrang na po natin, busy. Kagabi naman nag-live po ako. Hindi rin naman short lang din naman kasi lumabas kami nung mga workmates ko. Merong gustong umakyat sa sa live ko eh. Tingnan natin kung walking po kasi ako ngayon papunta sa work. Merong gustong mag-join sa live ko. Kasi yung meron akong gustong talakayin. Saglit lang po ay iniisip ko yung gusto kong talakayin. Ayan. Going back po doon sa usapan kagabi, sobrang dami ng mga closet ngayon dahil to the fact na hindi na po sila kontento sa pamumuno o pamamahala ni Bonjing Daniel Rason. Ako, sabi ko na nga po sa inyo maraming mga matatandang kapatid sa panahon pa ng kapatid na Perez na ayaw na ng pamumuno ni Daniel Rason na puro game show. Mga kapatid, ayan, napatunayan po natin kagabi nung nag-live kami ni Mama Mary. Saglit lang po mabaho. Sabi ni Mama Mary, yung tiyahin ni Nanang Laon, naku, matutuwa yung mga kapatid na closet. Closet at saka exit na kamag-anakan ni Nanang Laon. Dahil pag nalaman nilang closet na pala yung tiyahin ni Nanang Laon, alam nila kung sino si Nanang Laon. Alam po nila Daniel Rason yun. Sila nga po ang nagpangalan kay Nanang Laon. Saglit lang po mga kapatid. Tinitingnan ko yung yung kapatid na gustong umakyat sa live. Tapos yung merong isang closet sa Macau. Pagka po yun ang nag-exit, nako, tiyak
buwag ang lokal ng Macau. Bakit? Dahil ito pong isa sa mga closet na mga kapatid sa lokal ng Macau. Ano po ito? Pambato ng lokal ng Macau. Kaya mapapahiya lang itong si Ramis Naral sa sa paninirang ginagawa niya. Nakita ko si Brother Joey Gregorio. Brother Joey Gregorio, busy ka ba? Yan. Walking punta sa work. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello po bro. Hello brother Joey Gregorio. Kung hindi ka busy, tara, live tayo. Ayan. And marami pong ano ngayon. May nakausap na naman ako kagabi na kapatid from Dallas, Texas. Nako. Sabi niya, bro, closet na po ako. Paano ko po ba mapapanood yung mga live videos nyo? Kasi mga recorded videos na lang po ang ang napapanood ko po doon sa MCGI Exeter YouTube channel. Ayan yung lugar ko. Ay, papakita ko lang yung lugar ko. Nasa ano po ako? Ayala, Makati. Sabi niya, nung kapatid, ano po sila, napakadamot po nila sa link. Para wala po silang, hindi, ang hirap nilang umintindi sa mga kapatid. Paano ba naman hindi sila mapaparanoid sa pagbibigay ng link? Dahil marami nang hindi interesado, marami nang walang gana sa pamumuno at pangangaral ni Danya Rason, sa pag-i-storytelling niya. Biruin mo, 3 beses i-review yung topic. Napakabobong teacher naman yan. Meron po ba kayong kilalang teacher na 3 beses niyang nire-review yung topic, yung lesson na kanyang itinakel? Ginagawang bobo ang mga kapatid. Pero mo merong topic reaction na sa mga members. Tapos may topic reaction pa si Brad Josel Malyari. Tapos tatanungin pa si Rodel Mangiliman. Bro, sorry, narito yung doktor ng madam ko. Ayun. Nandito daw yung sino ba? Pero nanonood ngayon. Kilalang kilala to sa lokal ng Macau din. Ganyan po yung ginagawa nila ngayon. Pagka nag-exit ka, they will make stories to malign your character. Para siraan yung reputasyon mo. Kaya lang, sabi nga nung kapatid na taga Macau, baka isampal ko sa kanila yung mga resibo ng mga itinulong ko. Yan. Tapos, biruin ninyo, meron kayong pa-target sa mga lokal. Take note mga kapatid, lokal po yun sa probinsya. Ang target nila, monthly is 500,000. What more sa mga syudad? Magkano yung target nila? Meron ba tayong pakialam? Baka sabihin nila,
or sinasabi nila, inggit lang kayo kasi ganito. Di ba nag-exit na kayo? Ba't pa kayo nakikialam? Nakikialam kami kasi concern kami sa inyo. Ay nako. Kagabi nga, kinausap ko yung dalawang umampun sa akin. Sabi ko, kuya, ate, sa sahod ko, tayo? Sabay-sabay po kasi kaming magsasahod. Kaya lang, itong A15, wala pa akong sahod. Kasi, meron pong dito bond na 15 days. Yung 15 na pinasok mo, yun yung security ng company. So, sa September 15 pa ako sasahod. Ngayon? Naghihigpit ng sinturon si Badong. Well, sa pagkain naman, pag during the work time, libre naman yung pagkain sa work. Sa bahay, yung mga umampun sa akin, sila, very generous sila. Wala kang maririnig na kuskus balungos. And kami ngayon, mga sanggandikit kami. Pagka, ay nako, talagang sila, blessing sila ng Diyos para sa akin. At saka yung lalaking chef na kumukup sa akin, yun yung mentor ko ngayon. Ayun. So, meron akong gustong sabihin kanina eh. Saglit lang. Aanin ko lang. Kasi yung gusto sabihin, wala ako. So, ayun, mga kapatid. Biruin mo, yung mga lokal sa probinsya, they are obliging them to raise the target na 500,000 monthly. Paano pa po yung mga syudad? Kaya nga yung mga kapatid, bro, alam niyo po, sa totoo lang, hindi na po kami nag-aabuloy. Kaya totoo po yung sinasabi ng mga kapatid na nag-aabuloy na lang sila ng blankong envelope. Why? Bakit ka nga hindi naman nila alam kung kanino galing yung sobre? Pagka umupo ako dito, kailangan kong uminom ng kape. Sisingilin nila ako. Kasi, lapit na ako sa workplace ko eh. Sabi ni Brother Wency, masaya ang buhay pala paglabas ng MCGI. Mapapalapit ka sa mga dating kaibigan mo na parang walang nangyari na iniwasan mo sila noon. Ay, totoo po yan. Yung mga nasa MCGI lang naman ang mga mga mapagtanim ng galit. Sa totoo lang. Kasi yung mga kaibigan ko, yung mga kasama kong sa Kristan, parang walang nangyari. Andito na ako eh. So, magkakape muna tayo. Saglit lang. Andin nga natin si Brad Wency. Brad Wency, akyat ka nga. Ayun, dito ako. Akyat ka nga. Mabilis ang live lang. Ha? Brad Wency bound. Ano to eh? Pioneer na kapatid sa lokal ng
sa lokal ng Cubao, Aurora. Yes. Sabi ni Brother Joseph Junior Lubang, good day Brother Badong. Nagugulat ako, daming nag-exit from last week. Daming nag-message sa akin from lokal ng Las Piñas, Cavite at Albay. Yun. Paano ba namang hindi mag-alalabasan yan? Biruin mo, ginawang entertainment ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Brother Romeo Valdez, anong oras po dyan bro? 10:27 in the morning. Ang trabaho ko po is 11 a.m. Nasa work bro eh. Nasa work daw si Brother, Brother Bound. Brother Wens Bound. Si Brad Joseph Junior Lubang. Brad Lubang. Mabilis ang live lang tayo, bilis. Wala pang lumalapit sa akin eh. Nag-aano ng kape. Sa gabi pwede sa Gab Santo hindi ko po magets yung message niyo po Brad Wensbound. Bro, di ako nakapanood ng Wish concert kahapon. Dami nakasuot sexy. Yun lang. Tapos sasabihin nila na wag aayon sa sanlibutan. Yan ba ang hindi umaayon sa sanlibutan? Ganyan ba? Ganyan ba sa church? Yun. Ganyan ba sa church ni Daniel Rason? So, anong nangyayari ngayon? Sino ba si Nanang Laon? Gusto niyo po bang malaman kung sino si Nanang Laon? Sino pong gustong makilala kung sino si Nanang Laon? Naku, eto pa. Ang dami daw closet sa California, USA. Sabi nung yung pong meron pong pinapatanong sa akin yung tita ko na closet dito sa California. Tapos meron pang sa Red Deer. Meron pang closet from Seattle, Washington, D.C. Mabilisan lang po to kasi papasok na po ako. Nagtitingin ako ng Sino yun? Ayun, sabi ni gusto nyo pong malaman kung sino si Nanang Laon? Si Bonjing prostrated celebrity kasi yan. Yes, prostrated celebrity sila. Si Nanang Laon po ay si Sis Luz. Bakit po Nanang Laon? Yun po ang hiwaga na di po ba si Sis Luz matanda na. Nagpapaalam na mag-asawa, hindi man pinayagan. Kesyo daw na panaginipan, na walang ulo, etc. Kaya, pero yung mga anak-anak nila, kababata, pinayagang magsipag-asawa. Kawawang Sis Luz, kawawang Nanang Laon. Hindi na, ayun, kasi laon na. Parang bigas. Pagka luma na yung bigas, laon na ang tawag doon. Sabi nga ni Mama Mary kagabi, yung tsahin ni Nanang Laon, ni Sis Luz, closet na. Hindi na siya kumbinsido sa pamumuno ni Daniel Rason. Hoy, Daniel Rason, marami nang hindi naniniwala at hindi nasisiyahan sa pamumuno mo. Bakit sila masisiyahan? Ginawa mong game show, ibiruin mo. Hindi na nila naririnig yung salamat sa Diyos. Puro salamat, kuya, salamat, ate. Kaya nga yung mga kapatid sa iba't ibang mundo na mga matatagal ng kapatid na nasanay sa pagko-correct ni Brother Eli lagi, na nasanay yung mga kapatid na pagka magpapasalamat ng kapatid kay Brother Eli, salamat mo sa Diyos. Kapatid, wag mo nang uulitin yan, wag mo nang isasali yung pangalan ko.
okay na yung salamat sa Diyos. Ngayon, bakit merong salamat kuya, salamat ate? Anong ginawa ba ni Arlene Rason para sa iglesia? Sabi ni Sister Cherry Gunbound, bro, di po makaakyat sa live si Brad Wency kasi po may mga kausap siyang customer. Ayun. O edi ikaw na lang, Sis Cherry. Tignan natin si Sis Cherry Ann. Ayun, nakita ko yung aking executive manager. Yes. Eto, paakyatin natin to kahit walang video. Yung aking executive producer. Namimiss ko na to eh. 2 araw ko nang hindi naririnig yung boses ng aking executive producer. Kahit boses lang, walang video. Hello, Sister Popot Manimbo. Namimiss ko na yung boses mo. Ayun! Hello! Good Hello! morning sa aking pinakamagandang nanay sa buong mundo. Wala ko na naman ako. Namimiss ko yung tawa mo eh. Naloloka ako sa'yo. Namimiss ko yung tawa mo. 2 araw na kitang hindi naririnig. Ewan ko sa'yo. Oh, eto nga. Nag-live kasi kagabi no, past 12 ni Mama Mary Myra Rason. Sabi sa akin po, alam mo ba, hindi na yung chai ni Nanang Laon sa Ay, chappy ka! ang sabi niya no ni nagba-bounce yung apat-apat na monitor yung nakabukas. Binuksan niyo lahat ng mga computer ninyo. Alam mo ba kilala mo ba si Nanang Laon? Ay, di ba yan yung tsahi ni ano? Hindi, si Nanang Laon, si Sis Luz yun. Ay, hindi ba? Oo nga pala. Oo. Yung chai ni Nanang Laon, dismayado na sa pamumuno ni Daniel Rason. Hindi aalis si Nanang Laon dyan. Bakit naman daw siya hindi aalis? Sayang naman yung restaurant niya dyan sa loob. Wala naman siya restaurant sa loob eh. Meron siyang karinderya dyan, ano ka? Wala na, pinatanggal ng magulang ni Daniel Rason. Paano naman siya aalis? Paano siya kikita? Sige nga, tinanggal na siya as a principal. Kumikita siya sa labas. Wala na nga siya. Biro mo, meron lang siyang pinaglako na kapatid sa La Verdad. Naku, inimbestigahan. Galit na galit yung mga magulang ni Daniel Rason. Kaya pala nagbablog na lang si Nanang Laon. Oo, kaya vlogger na ngayon si Nanang Laon. At saka, eto pa, yun ang isa sa reason bakit siya early retirement. Tapos ang pinalit si Sherin. Oo, yung pinalit si Katrina Halili. Nga lang, din to si Jok Pasuksok no? Bakit tanong mo kung bakit Katrina Halili? Syempre. Ikaw ba naman ang patungan ni Jok Pasuksok? Diba? Ano ba ito? Ba't mo ako nila? Ay, gusto kausap eh. Naku po, maraming magagalit sa atin yan. Bakit naman? Ba't naman Alam mo na. Alam mo na yon. Kasi masyado kang sensational. Masyado akong sensation dyan. Lalo na sa mga... Sige na nga. Sige na. Meron kang nawala bigla. Nawala bigla si Sis Popot. Naku, yan, pinatikman tayo ni Sis Popot Manimbo. Naku,
Ito po si Sis Popot Manimbo, matandang kapatid po ito. Sigurado maraming maraming nang nakakakilala sa kanya. Lalo na yung mga matatandang kapatid. Hello, Brad Danny Navales. Alam ko, kilalang kilala mo si Sis Popot Manimbo. Hello, Ulysses Villamin. Alam ko, kilalang kilala mo rin si Sis Popot Manimbo. Ayun. Ayun. Ayun, going back do sa nakalimutan kong Sabi ko, sa sahod ko, bibili tayo ng grocery items. Tapos, magre-repack tayo siguro kahit 20 bags. Sabi kong ganyan. Mamimigay tayo anong gagawin natin? Sabing ganyan. Mamimigay tayo sa mga pulubi, yung mga namumulot ng basura. Kawawa naman sila. Tapos, sabi nila, grabe naman. First time naming magkaroon ng kaibigan na mayroong mabuting puso. Sabing ganyan ng mga kasama ko. Hay! Kinuwento ko lang po ha. Ang gusto nga nila, videohan nila ako, i-vlog nila ako. Sabi ko, ayoko ng ganyan. Gusto ko namimigay ako, gumagawa ako ng mabuti, walang nakakaalam. Kasi yun yung pinaparatang nila sa amin. Sa ating mga exiter, yun po yung pinaparatang nila. Na inggit lang kayo kasi kami gumagawa ng mabuti. Kayo, anong ginagawa ninyo? Puro kabalbalan, puro paninira, puro kawalangyaan. Yan. Puro kawalangyaan ba yung ginagawa namin? Kawalangyaan ba yung pagsasabi ng katotohanan para makabalikwas ang mga kapatid na nabe-brainwash ni Daniel Rason? Sabi nga nung isang kapatid, merong isang closet na matandang kapatid din dyan sa lokal ng Cubao, Aurora. Nakasama ko to eh. Sabi niya, alam mo, sabing ganyan, Brad Badong, nanonood ako sa mga video mo. And totoo yung sinasabi mo na Daniel Rason is insinuating ideas sa mga kapatid na nagbibigay ng fear. Nag-i-instill siya ng fear sa kaisipan ng mga kapatid. Meron po kaming terminology diyan sa sa psychology, sabi niya ganyan, nakalimutan ko lang. Sabi nung kapatid. Pero totoo po 'yon. The way I listen to him, nag-i-insinuate siya, is trying to instill fear sa kapatiran. Kaya ayan, halatang halata sa pagsasalita ni Eric Quinto na isa sa mga chiwariwap ni Daniel Rason diyan sa New Zealand. Biruin mo, nagdudumilat ang katotohanan na nagtinda talaga ng alak, nagtayo ng nightclub. Tapos sasabihin ninyo, gawa-gawa lang. I still prefer to keep it as secret po kahit sabihin pa nila na inggit lang daw tayo. Correct. Kaya lang, Brother Tembong Tuernes, kailangan kong magsalita. Sabi nga ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, Brad Badong, kasi whether you like it or not, ikaw ang frontliner ng mga exiter. Whether you like it or not, whether you accept it or reject it, ikaw ang frontliner ng mga exiter. Kung yun po yung katotohanan, edi tanggapin na natin na isa tayo. Hindi lang naman po ako ang frontliner. Marami pong frontliners, mga kapatid. Nandiyan po si Doc J. Yan. Meron pang mga umuusbong na mga frontliners, mga kapatid. Meron kasing mga nagsasalita with they have vested interest, mga kapatid. Umalis tayo sa kulto na nagmamanipulate ng mga kaisipan natin, tapos maano pa tayo? Papasok na naman tayo sa another kulto na mag-i-instill sa atin ng panibagong concept ng mga kahibangan nila. Kaya mga kapatid, magano-ano na po kayo.
maging matalino na po tayo. Merong nag-ano sa akin, message sa akin kagabi. Brad Badong, sabi niyang ganyan, hindi ko po alam kung saan po ako ngayon mag-a-attend. Ako po kasi, sasabihin ko na po sa inyo mga kapatid, lagi po akong tumatambay sa Orthodox Church. Lagi po akong tumatambay doon. Hindi ako nag-observe lang ako, hindi ako lumuluhod, hindi ako yumuyuko para manalangin, hindi. Nag-observe ako, tumitingin, tapos meron akong kinausap na Orthodox priest, nakipagkwentuhan, ayun, may mga inexplain siya sa akin. Kung saan po natin makikita si Kristo, sundin po natin. And kung ayaw nyo na pong mag-religion, ako ngayon, I consider myself as an agnostic. Wala po akong religious affiliation, mga kapatid. And nung isang araw, pumasok ako sa mosque ng mga Muslim. Nag-observe din ako. I observed people there, our brothers and sisters, our Muslim brothers and sisters. I observed them, how they pray. Meron kasi akong ka-work ngayon, yung namin, yung head chef namin, nagkwento siya sa amin na pariwara na ako before, sabi niya ganyan. Natikman ko na lahat ng kalayawan. Araw-araw iba yung babae ko. Sabi niya ganyan. Merong isang gabi na 300 euro nagagastos ko dahil sa alak at saka sa bawal na gamot. Until such time yung kaibigan ko, sabing ganyan nung chief namin, ginising ako ng umaga, tara, maligo ka. Isinama niya ako sa mosque. Noong pumunta kami ng mosque, that is the turning point. Umiiyak na lang ako. I do not know, sabing ganyan. Di ko alam kung saan nanggagaling yung iyak ko. Pero buo sa isip ko, malinaw sa isip ko, from that day on, na sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nababalikan yung dati kong buhay. Ganun po, mga kapatid. Huwag po tayong maging judgmental. Huwag nating hahatulan yung mga tao na Katoliko, mga Buddhist, mga Muslim, mga agnostic, and the atheists themselves, mga kapatid. Meron ako mga kaibigan dito na mga atheists, they do not believe in God. Pero mga mabubuting tao. Pero meron bang mga atheist na masasamang tao? Meron. Yung mga atheist na pinapasama nila ang Diyos. Meron kasing mga atheist na they do not believe in God. The very reason that's why they do not believe in God, kasi walang nag-introduce sa kanila dun sa concept ng God. Kaya yun po, mga kapatid. Ngayon, ako naman, sabi ng Bible, ang Diyos may ibig, lahat ng tao maligtas. Pati nga yung dalawang kasama ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus, mga kapatid, gusto niya ring iligtas. Kaya lang yung isa, naligtas po ba pareho? Hindi. Yung isa, he is mocking our Lord Jesus Christ. Pero hindi naman natin po pwedeng i-judge na maiimpyerno na yung mga yan. Even the people who crucified Jesus Christ Himself. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they do not know what they are doing. May atheist na masama. Sino si Budoy? Si Budoy mock si Christ. Sino yun? Yun. Mocking daw si Christ. Naku, bahala sila sa buhay nila kung magmak. Tapos kakampihan nila yung kakampi ka sa nagmamak sa Diyos. Ay naku. So ayun po, 10:46 na. So I have to go, mga kapatid. Kailangan ko na pong magbanat uli ng buto. Bukas, iniimbitahan ko po kayo, mga kapatid. Bukas po, every Tuesday, sa community prayer po. 7 p.m. Philippine time.
Prayer lang po siya. Wala pong aral na pag-uusapan. Mga kapatid, meron po tayong Biblia. Unang-una, hindi po ako mangangaral. I am just here to expose and to help to the best that I can and I could, mga kapatid. The best ability that I can and I could. Yun po mga kapatid, bukas po, kita-kita po tayo sa community prayer, 7 p.m. Philippine time. Meron po ako mga kinakausap na mga kapatid na kung po pwede sila ang mag-lead ng community prayer. Hanggang sa muli po mga kapatid, at ipanalangin natin at ipagmalasakit ang ating pong mga kapatid, kamag-anak, pamilya, kaibigan, na mga closeted hanggang ngayon at mga nabe-brainwash pa. Ingatan nawa po tayong palagi ng Panginoon. Bye po. Hello guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Muli, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Meron akong kausap kasi closet ng kapatid. After ng community prayer, kasi ang tagal na ng gusto niya ako makausap. Hindi lang kami nagmamatch ng schedule. Yun nga, sabi niya, ang dami po ngayon, ang daming closet sa lokal po namin, sabi ganyan. Tapos yung parents ko po, dumadalo na lang po sila for attendance. Hindi lang po sila makapag-exit, sabi ganyan, kasi ano po sila, isa sila sa mga pangunahing takbuhan ng mga worker when it comes to financial matters. Tapos kinuwento nga, ang huling abuloy daw ng parents niya, ng tatay niya, is 15,000. Bukod pa yung mga tulungan, mga extra na inihingi ng mga workers sa lokal. Nagplansya ako ng uniform ko kasi na-move yung na-move yung day off ko. Pasensya na po mga kapatid. Napaaga yung community prayer kanina kasi na-move yung yung day off ko ng Thursday. Inaantok pa nga ako, kaya lang kailangan ko ng mag-prepare kasi may work pa ako. Yun. May kausap kasi nga ako kanina na mga kapatid. Ano to, pamilya, isang buong angkan sila na na kapatid at yung pamilya nila number 1 sa tulungan sa division nila. Yun. Kung anong division yun, hindi ko na lang sasabihin para magugulo na yung isip nila niyan dahil sabi ko, kaya pala yung tatay mo, nakikita ko siya na nanonood sa mga sa mga video ko, sabi kong ganyan. Opo, na lang sila, dumadalo na lang daw po sila for attendance purposes, pero
pero ayaw na nilang kasi paulit-ulit na lang daw po yung itinuturo. Sabing ganyan, niloloko na lang tayo. Iano nga natin, Sis Jacqueline. Iyat ka nga po, para inspire po kayo pati ng mga exiters din kagaya natin. Yan, natin, si Jacqueline, mabilisan lang po kasi kailangan ko na rin mag-prepare dahil may work po ako. Mabilisan lang siguro mga 10 minutes lang, Sis Jacqueline. Hindi ko pa tinupi yung pakabayo kasi ah ah, hindi ko naisabay planchahin yung uniform ng kasama ko dahil tulog pa siya. Hintayin ko para ma-plancha ko. Sis Jacqueline, pagbigyan mo naman ako. Sis Jacqueline Mariano. Matandang din to, matagal na kapatid na rin to from lokal ng Pasig. Pasig Bayan yata ito. Adding na si Sis Jacqueline Mariano eh. Ay, connection failed siya. Try natin ulit. Sis Jacqueline Mariano. Meron kasing spot na mahina ang mahina ang internet. Adding si Sister Jacqueline Mariano. Ano pa? Magulo pa yung book ko kasi ayun. Tumatawag yung kapatid from Dallas, Texas. Sis Jacqueline Mariano. Ading ka. Sana pagbigyan mo ako. Itong table na to, napulot ko lang. Ayun, mukhang mahina yung signal ni Sister Jacqueline Mariano. Yeah. Ako, going back, mga kapatid. Kaya ako nag-live ngayon kasi kausap ko nga yung kapatid kanina bago ako mag-live. Tapos sabi ko sa kapatid, ay saglit lang, magla-live na lang ako. Sabi ko para mas maraming mapagserbisyuhan. Ito yung totoong serbisyong kapatiran, hindi yung serbisyong kapatiran ni Bonjing. Serbisyong kapatiran, yung may paglilingkod mo sa game show. Ginagawa yung mga tanga yung mga kapatid. Kaya ang dami na yung mga closet, yung mga kapatid na talagang 100% ang buong suporta sa gawain when Brother Eli was still alive. Yun yung mga ngayon, mga exiter at saka closet. Pero mo, yung tatay ng kapatid na kausap ko, alam niyo po, malaki po mag-abuloy si tatay tsaka si nanay, sabi ganyan. Kinuwento po ni tatay, ang huling abuloy niya, 15,000. Hindi na daw po siya nag-aabuloy na yun. Kaya marami po ngayon na sobrang walang laman sa abuluyan. Totoo po yun. Sobrang dami ng mga naguhulog ng sobre sa abuluyan box na walang laman ang mga sobre. Kaya, ayun pala. Merong mga lokal na yung mga lokal sa abroad. May kausap ako kagabi na mga closet tsaka exiter sa abroad. Sabi nila, bro, alam niyo po ba yung lokal po namin ngayon? Naghahanap po ng malilipatan kasi
hindi na po kayang i-sustain yung rental fee ng lokal. Dahil, ano po, marami na po ang hindi nag-aabuloy. Good morning, Kuya. Nasaan yung ano mo, uniform mo, Kuya? Kakatapos ko lang ang lunch, ah. Sige. Inihintay ko nga eh, kaya hindi ko pa tinutupi yung ano pa kabayo. Tapos na akong lunch, ah. Sige lang po. Sampa po yung gustong sumampa. I-accept ko po. Yan. Going back. Ang daming ano, ang daming. Biro mo pati yung mga matatandang mga kapatid. Dismayado na. E paano ba naman silang hindi madidismaya eh? Hindi pala nakasaksak. Hello, sis Popot Manimbo. Ang daming ano ah. Nagtitrending ka ngayon, sis Popot. Kasi naka-live ang Badongski. Sis Popot, trending ka ngayon. Ako, ang daming ano, ang daming agalpak kahapon nung sumampa ka sa live. Yan. Kilalang kilala ni Brad Danny Navales itong si Sis Popot Manimbo eh. Boses pa lang, boses ng isang matinong kapatid. Sabi ni Brad, Tembong Ternes, paakyatin niyo po si Sis Popot. Yan. Sis Popot, umakyat ka daw. Paakyatin nga natin si Sis Popot. Di mo ni-replyan ang last message ko. O nga, hindi ko na na-replyan yung last message niyo po eh. Paakyatin natin si Sis Popot. Sis Popot, naku, hinahanap ka na ng mga kapatid. Ading. Boses pa lang, sakit na sa badongs. Sakit na sa bangs. Naku, nag-decline si Sis Popot. Gulatan to dapat eh, na pinapaakyat. Kahapon nagulat, bigla nataronta. Uy, maalam na ako ha. Hello po, Brad Badong. Ayun, sabi ni Sis Edita Bustos na sal. Alam ko taga Betis ito eh. Namamlansya lang po ako. Sige, akyat. Sino pong gustong umakyat? Akyat po kayo. Ayun. Sige. Namamlansya lang po ako mga kapatid. Yun. Going back do sa sobrang walang laman. Madami pong nag-aabuli ngayon mga kapatid. Naguhulog sa abulang box, sobrang walang laman. Kahiyaan na lang. At saka maraming nag-a-attend ngayon yung pagkakatito nila for attendance purposes na lang.
Hindi ko pumabasa eh. Medyo labo mata ko. Sige lang po ah. Basahin ko yung mga comment. Hindi ko lang pumabasa yung mga ano. Akyat po kayo o sino mang gusto umakyat. I-accept ko. Para habang namangladya ako. Kaya lang mabilisan lang po ito. Dahil papasok na rin po ako. Dapat day off ko po ngayon. Kaya lang, kagabi lang sinabi na, ano, na ililipat yung day off ko. Hindi ko mabasa. Saglit lang po ah. Babasahin ko yung mga comment niya. Yung mga uniform ko, bigay lang yun. Nung umampun sa akin. Pati yung shoes ko sa pang-work. Hindi ka. Babasa tayo na hindi pa kaaya-aya. Akyat na po si Pop Manindo. Kailan ang day off mo? Bro, Orthodox din gusto ko. 88 books yun. Sabi ni yun, sa Orthodox po ako nag-ano lang, observe lang. Uutad, tiga Betis na nga siya at ka-chat ko siya kanina. Pa-wash out po ako kay Sis Popot, sabi ni Brad Tembong. Tembong Ternes, wash out ka dyan. Tas luwa ang emoticon mo. Kailan na ang day mo? Webis na po day off po. Items Popot Manimbo, please. Tembong Ternes.
Umakyat ka na, tumbong. Tembong pala. Hello po, bro, sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa. Sabi ni Spopo, Tembong Ternes nang makita ko naman ang fest reveal mo. Popot Manimbo, sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang Tembong Tumbong. Yung Queen of Sheba, Orthodox yun bro. Si ano? Yung pumunta kay kay Solomon. Sabi ni Tembong Ternes, hindi pa kaya. Ang Tembong Ternes, bakit di kaya? Akyat ka na sa Popot Manimbo. Ano yun natin si Bad Tembong. Pakyatin natin. Akyat ka na sa Popot kahit 5 minutes lang. Yun. Huwag na po tayo magpa-hotdog uli. Magpakulto. Correct. Huwag na tayong magpakulto. Mas magiging matalino na po tayo ngayon at magiging malawak yung kaisipan, open-minded sa lahat ng mga bagay. Kung makikilala nyo lang po yung mga closet talaga ngayon, magugulat po kayo. Marami pong dumadalo. They are just attending for attendance purposes na lang. Si Sis Edita. Sis Edita. Pakyatin natin nag-decline Sis Edita. Si Popot. Sis Popot kahit 2 minutes lang. Yung ulam namin kagabi, pata. Daming ngayon. Daming closet na nanonood. Nakita ko si Bound. Isa ka. Ba't napindot ko yun? Nakita tuloy yung ko. Yan ko. Ayun, maliligo na ako. Sige Tapos na. ka na ba? Tapos na po. Naligo? Hindi pa. Namlansya lang. Ikaw naman. Sige po. Nakuha ko na yan. Sige po. Kailangan ko ng maligo. Ayun, going back. Naku mga kapatid, kung makikilala nyo lang po yung mga closet na yun, napakarami nila. At, relevant sila sa iglesia, mga kapatid. Hindi sila pipitsuging mga miyembro. Rent-free ka dyan, bro. Kung oo, sana all. Hindi po ako rent-free. Bali mag-i-start po ako na magbayad next month na daw. Kasi, yun, kinukuk nila ako dito na libre lahat. Libre pagkain, libre kuryente, libre lahat. Kaya, yun. Kung ano yung po pwedeng itulong, yun yung ginagawa ko. Mamlansya, maglinis ng bahay. Yan. Nagmamasahe din ako. Nagpe-pedicure din ako. Ayun. Sino bang pwedeng Si Jacqueline Mariano, gusto kong ito eh. Kahit 10 minutes lang si Jack kasi maliligo na rin ako. Kailangan ko lang maligo para
makapag-prepare na for work. Sabi ni si Jack nung nakaraan, meron siyang inaalagaan mga bata. Tignan lang po natin kung aakit si Jacqueline Mariano. Ibabakbak yung tuhod ko. Ayun! Si Sis Jacqueline. Hello po, Sis Jack. Hello po, Brad. Kamusta po? Ayun. Ito po, okay naman, Jack. Ayun, tuwa ako at pinagbigyan mo rin sa wakas. Opo. Ano po? Ilang taon po kayo sa iglesia? Kailan po kayo na-baptize? Ano po ako? 1997 po ako, February 21, Brad. Nabautismohan po kayo doon sa lumang pasalamatan pa? Opo, doon pa po. Tagal na po pala. 4 na pasalamat po. Doon po kami dumadalo. Doon sa bago. Tapos, kailan po kayo nag-exit? Ano po? Mahaba. Ano po, nakakaramdam na po ako noon pagkamatay pa lang ni Brad Eli. Si Brad Eli. Safe na po ako doon sa inaaral ni DSR. Opo. Sabi ko, ba't ganito? Nag-iba na lahat. Nag-iba na lahat. Brad, Pasig Bayan po ako. O ano po ako, treasurer po ako, assistant. Naku, 15 years po ako katiwala. 15 years na katiwala. Ilang years po kayong treasurer ng lokal? Opo. Hindi, Lokal ng Brad. Pasig ba? Ano po yun? Main lokal po ng Pasig yun eh. Opo. Doon po nagsimula. Ano pa lang po kami, konti pa lang Pasig Bayan, doon sa maliit na lokal. Nandun na po, 6 na po ako. Oo. Sabi, matindi ito. Matinding. Ano ka pala asset ka pala ng East District Metro Manila. Opo. Brad, ito hindi lang ako makasalita at hindi ko lang po mapakita na rin ako. Dahil Okay yung magulang ko po, 3 pa po sila. Nasa lokal, panatiko. Hindi na po panatiko yan. Akala nyo lang po panatiko. Pero deep inside them, hindi na po. Kasi kanina lang meron akong kausap na pamilya. Super panatiko po itong pamilya na ito. At saka, araw-araw, yung pong mga magulang nitong bata na to, sila po yung isa sila sa mga araw-araw na kinakalabit ng mga manggagawa para sa mga tulungan. Dismayado na sila. Puro pera na lang, pinagluloko na lang tayo. Ay, opo. Lagi. Dito po kung mag-abuloy daw po sila, 50,000, 20,000, 10,000. Opo. Talaga naman po, yung mga kapatid na talagang, ito, may kakayahan po, malaki talagang tumulong, Brad. Talagang, nakikita mo sila na yung pananampalataya nila, talagang ubusan talaga. Dahil nakikita ko, pag nagbibilangan, yung kapatid na yun. Ay, po nga, wala po kayo. Opo. Lang, di po ba? Opo. Nung nakaraan lang po, nagkita kami nung diakono po namin. Sabi niya, siguro naano niya na po ako na hindi na dumadalo dahil matagal na rin. Bakit ko daw po sila iniwan? Ang sabi ko na lang po, kailangan mamusisyon po sa katotohanan. Ay, totoo yan. Ang ganda po na sinabi nyo, kailangan magkaroon tayo ng inan sa katotohanan. Yun lang po. Hindi naman na po kami nagtagal na mag-usap dahil sabi niya, dadalawin niya daw po ako. Sabi ko, nagmamadali naman po ako kaya hindi na ako nakasagot na, huwag mo na akong dalawin.
Mm. Eh, po. Opo. Eh, Apo, ingat na lang po kayo, Brad. Yun lang Opo. naman po ang masabi ko. Opo, ano Dahil po sabi ninyo sa mga kapatid ng mga closet? Ngayon, ang daming closet, natatakot sila. Baka i-character assassinate ka, wala daw mas silang po, tsaka yung nasabi nila, maiimpyerno daw po tayo. ang masasabi ko na lang po, huwag matakot. Basta nasa katotohanan po tayo at hindi naman po tayo nagsasako yung aral na natutunan po natin, dala-dala po natin. Yun po. Amen. At saka yung magsuri po. Kasi hindi yung fanatiko na lang, uto-uto na lang. Buksan po natin kasi naaralan naman po tayo di ba po? Opo, tama. Ayun po. Yun lang po masasabi ko. Gising-gising din. Pag may time. Brad, yan itong mga kasama ko dito. May mga kapatid dito akong kasama. Talagang hindi na rin po dumadalo. Opo. Ako talaga nandigan na po ako. Pati sa nanay ko. Diyan pa rin kayo. Ito yung ko. Katuwiran na natin aral. Hindi tayo magkikita sa final. Kasi yun ang sinasabi lagi, magkikita sa final. Ano po bang final ang nila? Final po ba ng basketball? Kasi puro sila basketball ngayon, di ba? Baka final ng basketball. Maimpyerno po tayo Ay, palagay ko po hindi tayo maiimpyerno. Naku, Ay, palagay ko hindi tayo maiimpyerno. Opo, kain tayo. Hindi tayo maiimpyerno. Tsaka po, tingnan nyo po ang focus nila. Bakit po ang focus nila? Opo, para malasa. Ang focus nila, 1,000 years. Bakit sa 1,000, hanggang 1,000 years lang ba ang kaligtasan ninyo? Oo nga po Bakit hindi buhay na walang hanggan yung pagtuunan nila? Kasi alam nila, hindi sila makakapunta sa buhay na walang hanggan. Yun po. Tama. Nako, Brad. Hoy, gising-gising. Ganun lang po. Ay, Brad, yun lang po masasabi ko mahirap ng dito pa yung mga nanay ko Opo. Opo, Sis Jack, maraming salamat po sa Diyos sa niyo po, pagpapaunlak. Doon sa short na niyo po marami na pong matatauhan yan. Opo. Salamat po sa Diyos, Brad. Opo, ingatan nawa po and keep the faith and walk with faith. Ay, opo. Salamat live po by sa faith. Diyos. Salamat po sa Diyos, Sis Jack. And regards po sa mga kapatid na kasama niyo dyan. Bye-bye po. Opo. Ayun. Ayun, mga kapatid, narinig nyo 1997 pa siya na-baptize and isa siyang katiwala at assistant secretary. Yung pong lokal ng Pasig Bayan, isa po sa mga main lokal ng buong iglesia, mga kapatid, buong iglesia. Libo po ang kapatid dyan sa lokal na yan, sa lokal ng Pasig Bayan. Nag-exit na. Ayan. Ano pang inihintay ninyo? Gising-gising din daw. Gising-gising. Huwag tutulog-tulog. Ako. Tutulog-tulog sa pansitan. Yan. Mga kapatid, sa lahat ng mga biro mo, 1997, tapos katiwala at assistant local secretary. Local ba? Or district secretary? Basta assistant secretary. Bahala na kayo makinig mamaya. Si Sis Popot Manimbo naman. Tignan natin kung mabibigla natin si Sis Popot Manimbo. Hindi natin mabibigla itong na to.
Si mother. Mother ko po yan. Si Sis Popat Manimbo. Bro, nakausap ko si Brad Lawrence kanina. May death threat siya. Kanina. Opo, totoo. Assistant Treasurer pala. O, totoo po. Ang daming death threat ni Doc J. Lawrence. Parang ako po, ang dami ring death threat. Hindi ko lang pinopost kasi ayoko po kayo mag-alala. Mamatay na kung mamatay. Hindi tayo takot mamatay. Eh. Dinagdagan ko sa baboy. Ito. Tapos magkaano ako. Hiwa, lalagyan ko lang. Para lumakas ka. Ito yung ulam namin kagabi. Ako kasi hindi ako mahilig kumain. Pambihira. Ihimayin ko para lagyan yung noodles na niluto. Ito yung head chef namin, yung umampun sa akin. Marami-raming ipinasok na pera sa bulsa ni Dayan. Nako, si Sis Popot nga, nagbibigay pa ng mga alahas yan kay Bes eh. Hindi ba Sis Popot? Bibigyan nga ako ng alahas niyan eh. Hindi, joke lang. Ay. Sana, oy, may crispy pata. Hindi na nga crispy eh. Pata na lang. Hindi na crispy. Binigay ko diamond ring ni Habi. Naku, ilang K po yung diamond ring na binigay niyo po? See, sabi ko sa inyo, hindi naman ako nag-ano eh. Namimigay ng yan, diamond ring pa. Pautang po si Popot Manimbo. Hindi ko pa nilalagay yung kuya, ang lasa na. Yung mga seasoning. Oo. Baka mag-alat yan. Ito na lang ang lalagay ko. Spices yun nata eh. Yung spices na lagay. Yung nalao. Pero yung sa akin, di tinanggap kasi pang babae. Nako, kung kay kay binigay kay Kuala Lumpur, hindi tatanggihan yun. Sarap. Pasensya na po nagluluto ako kasi papasok kami sa work. Hindi ko na nilagay yung seasoning kasi yung pinaglagaan ng crispy pata. Yun yung pinasabaw ko. Malasa na siya sobra. Sarap. Yan. Saglit lang. Saglit lang ba yun? Pang-gift sa mga boylets ang putik.
Siguro naman marami-raming natauhan doon sa pag-akyat ni Sis Jacqueline Mariano na local treasurer sa Pasig, 1997 na baptized. Sige po mga kapatid, hanggang dyan lang po muna. I have to prepare and eat the breakfast first. Bye-bye po mga kapatid.